Alright. Christmas lightning in Molo Plaza. Iyan. So, bata pa lang ako. Kasimula pa lang pag taon na to yung parang nagkaroon ng muwang ba, like isip parang ganun. Kung ano ang mundo, ano bang paligid, mga ganun, di ba? Ano ba yung sense of community. So, syempre pamilya, bahay, mga kamag-anakan, kapatid, mga ganun, no? Tapos kapitbahay, syempre sense of community, di ba? So, mga kapitbahay ko is, mayroon kaming kapitbahay na mga Cebuano and meron din kaming Cebuanuhan, means lugar yan ng mga Cebuano. Kung may mga hindi man na Cebuano na nakaano dyan, nakahalo, so bilang lang. Pero madalas, punta ka doon, saan? Taga saan yan siya? Taga Cebuano yan eh. Oh. Kanino anak yun? Saan nakatira yun? Doon yun sa nakatira sa mga Ilongguhan. Ibig sabihin, Ilongguhan, community ng mga Ilonggo. Tapos pag sinabi ng mga Cebuanuhan, community ng mga Cebuano. So, yun. Kung ikaw ay taga Luzon, ikaw ay Tagalog, or kung ikaw ay mismong Ilonggo, taga Iloilo at saka Negros, at taga Visayas sa Cebu, na hindi pa nakapuntang Mindanao, ever since the world began, hindi pa yung nakapunta taga doon kahit kailanman, or nakatira man lang. So, baka lingid sa inyong kaalaman. Ito na lang, FYI ko na lang. Kumbaga, for your information, or i-share ko lang, iti-trivia ko lang na napakalaki ng impluensya talaga ng Cebuano and Ilonggo sa mga tao sa Mindanao. So na nga, nabanggit ko sa mga una kong video nitong kahapon, kanina o nung nagdaang araw pa, na yun na nga, ang may kanya-kanyang dala na impluensya ang Cebuano tsaka Ilonggo sa mga Mindanaoan people. So una, maliban salita, lingwahe. So sa lingwahe, ang mga Cebuano ang talagang ginagamit ng parang nagiging nagiging official language, no, ng Mindanao. Pero maliban sa Muslim, kasi ang Muslim Tagalog talaga yung mga yan. Tagalog and Ilocano. Tapos ito namang mga Ilonggo, di rin sila nagsisibuano. Ewan ko lang, mayroon ba? Parang napakadalang lang din sa akin na nakakarinig ng mga Ilonggo sa amin na nagsisibuano during kapag ka nagtatalumpati sila, kapag ka gumagawa sila ng speech, like for example, tumatakbong kapitan, mayor, kung ano man ang mga katungkulan sa gobyerno, o kung ano, guro, teacher, kung ano man yung mga profession meron sila. So, ang mga Ilonggo, hindi sila nagsasalita ng tawag nito, Cebuano. Instead, nag-Ilonggo pa rin sila, tsaka Tagalog, Ilonggo. Kung nasisibuano man sila, andun pa rin yung tonong Ilonggo. Gusto ko lang ipaabot sa inyo, tanan, mga ganon lang yung salita ng mga Ilonggo. Basta, kahit nasisibuano sila, or nagtatagalog, pwede naman, hindi naman siguro, andun yun, parang nagtatagalog at sila, nagsisibuano during speech, talumpati. Pero, yun na nga, ang tono, nasa Ilonggo pa rin na tono, kumbaga. Tapos ito naman mga Cebuano, hindi rin sila nag-Ilonggo. Cebuano talaga sila. Ito talaga yung Cebuano ang hindi nagtatagalog, hindi rin sila nag-Ilonggo, hindi rin sila nagmo-Muslim, no? Hindi rin sila nag-Ilocano. So, Cebuano talaga sila plain. So, in short say, pagdating sa lingwahe, sa dialects, sa mother tongue kung tawagin, or mga mother language, so parang nagiging Cebuano ang mga taga Mindanaoans, di ba? So yun, so maliban sa salita, kasi ako, meron akong dira. Yung dira pala is di ko alam na akala ko Bisaya, Cebuano, yun pala, Ilonggo pala yun, dira. Kasi yan ang sabi ng yun ang sabi ng mga kapitbahay, kalaro, ng mga bata, dira, di ba? Tapos dalok, di ba? Yung mga ganon, di ba? Humay, yung humay, saan yan? Sa Ilonggo pala yan. Kasi sa Cebuano, hindi naman humay. Doon mais, binlod, tik-tik, binlod, tik-tik, o isa pa, pa ba? Yan yung mga sa naman, anagon, di ba? Tinughong. Ayun. Sa Cebuano. Tapos sa Ilonggo yun, humay. Malagkit, mga ganon. Tapos atsara sa Ilonggo. Tapos sa Cebu ay lauoy. Tapos sa lauoy sa Cebu, atsara, ginataan naman sa Ilonggo. Ginataan. Sa totoo lang, namulat ako sa pinakamasarap na luto talaga, Ilonggo. Hindi ko makalimutan yon. Yung nanay ko parang tumutulong siya sa pag-harvest nung mga parang soybean, parang soybean ba yun. Tapos ang ginawa ko po,
yun, parang sinundo ko yung nanay ko, tapos yun, pinakain ako ng kapitbahay naming Ilonggo, no? Ang pangalan ay si String. String. O yun, ang sarap ng luto, ginataang munggo na may dilis. Grabe, sobrang sarap. Oo. Kasi ang mga Ilonggo, kahit nyo na itatanong, no? Magaling sila mag-farming talaga sila, no? Sa mga munggo, beans, ano ba, talong, basta lahat, no? Magaling sila sa gulay, farming. Yan ang expertise din nila. Kasi ito naman mga Cebuano, sila naman yung may bit-bit nung mga kakanin. For example, mga poto, balanghoy, sila naman ay may dala ng mga suman, mga budbud. Sila yung may dala ng bit-bit nila yung mga kamuting kahoy, lauoy, ng mga gulay, yung mga utanon, mga ganun, di ba? So, mga samot-sari. Anyway, so yun nga, balikan ko, bata pa lang ako, itong Cebu tsaka Iloilo talaga, napaka-issue na sa akin yan kasi lagi ko nga narinig sa drama, ang Cebuano. Tapos lagi ko narinig sa kapitbahay, mga Ilonggo, na yun na nga, mga talagang influential din talaga, no? Tapos parang yearly sila, umuwi sila ng Iloilo, tsaka Negros. Pag uwi nila sa Davao, meron silang bit-bit na mga maskubado, meron silang mga bit-bit na kung ano-ano, no? Tapos ngayon, sabi nila, yun na nga, pupunta sila ng Iloilo, tapos minsan binibiro, asan pala silang tulang, asan para si ganito, ganyan, asan para si ganito, ganyan, yung mga ganong pangalan nila na-mention. Ayun, so nasa Iloilo, nasa Negros. So anong ginagawa doon? Nag-renew ng tikal. Yung mga ganong salita, di ba? Oo. So parang pang-asar ba sa mga Ilonggo. So ngayon, okay na. So yun na yung mga masasabi ko na ano kaya meron sa Iloilo, ano kaya meron sa Negros, ano kaya meron maliban sa yung mga bit-bit nila mga pasalubong. At ano kaya meron sa Cebu, di ba? So ngayon, here comes the prize. Ibig sabihin, nandito na si Gala ang iyong abang lingkod na nakarating na rin talaga sa Iloilo. Tapos, eto, nakakatawa lang, no? Kasi ito na yung last night natin dito na magsistay kasi bukas, alis ako sa aking tinutuluyan. Dapat ako talaga kanina, nasa Bacolod sana ako ngayon, kaso nga lang, nag-extend ako, gawa nga nung sabi ni, Swordfish, no? Na maganda talaga puntahan yung mga mabulo. Kasi hindi ko na sana puntahan to. Gawa nung turn off na ako kasi gabi, hindi ko talaga magawang umalis ng napakaaga, early morning. Sabi ko, gabi na lang, puro na lang gabi. So, pag sinabing gabi, ang pinaka-perfect sa akin is yung Mandurriao, no? So, tapos ako mag business district, business park sa Mega World area. Mandurriao, sa may diversion, sa may SM, no? Ang ganda doon, the best. Tapos ako mag-esplanade. Ngayon, ang hindi ko pa na-experience ay, di ko nabalikan pala yung City of Love. Nakalimutan ko. Pero sige lang, nakikita ko naman kanina, maganda naman talaga. Bali, tanaw mo yung yung City of Love sa may city proper, Esplanade sa Iloilo. Kapag ka doon ka sa diversion road, no, makikita. Although may video naman ako noon, so okay lang. Hindi na ganun kalaking kawalan sa akin na aalis ako dito na hindi ko napuntahan yun, yung sa may city proper. Yung approaching sa may Iloilo Capitol, di ba? Yung sa may gilid nung Castle Chateau Hotel. Tapos yun, bali, marami na akong ideya, no? Kahit parang may curiosity na ako na gano'n nga ba kaganda, gano'n kaya katotoo na sobrang ganda ng Iloilo. So yun, no, may mga nag-vlog, yun na nga si PJ na sabi niya, kasi di pa siya nakapunta ng Iloilo, first time niya nakapunta nun, nung nag-vlog siya, tapos pumunta siya ng Guimaras. So talagang sinabi niya, Davao City is the cleanest city in the whole Philippines. Not until nakapunta siya ng Iloilo. So doon niya nasabi na mas malinis pa pala daw ang Iloilo City. Pero para sa akin, hindi ganoon ang case, no. So masasabi ko na parehas lang. Parehas lang na malinis. Although nakakahangal lang din talaga sa Iloilo kasi consistent, no. Consistent. Although hindi ko pa rin pala masasabing consistent kasi hindi pa ako nakapag-explore sa mga bahay-bahay, no, sa mga housing sa Iloilo City. Pero alam niyo ang pinagkaiba ng Davao City tsaka ng Iloilo. Maliban sa sa parang 400,000 plus yata ang if I'm not mistaken, 300,000 to 400,000 ang households meron sa Davao. Kasi syempre, population mga hagala, almost 2 million tayo sa Davao. So, givenly na yung households, napakadami. So, dito sa Iloilo, meron na silang parang 400,000 population sa Iloilo City alone, ha? Hindi siya hindi metropolitan or sa Metro Iloilo. Kasi kung magmi-Metro Iloilo, umabot ng lagpas 1 million sila. So ang household naman sa Iloilo City para nasa 100 plus thousand. Ngayon, ang napapansin ko dito sa Iloilo City is wala ka makikitang squatter. Like so far wala pa. Like slum ba? Slum na common natin makikita yung mga informal settlers na common nating mamamataan sa gilid ng ilog, ilalim ng tulay, gilid ng dagat, gilid ng bus terminal, palengke o kung saan-saan pa. So dito wala makikitang ganun, no?
So yung ilog talaga dito nagiging attraction. Wala kang makikita mga eyesore na may mga bahay, no, na mga informal settlers. So yun lang. Dito tayo ngayon sa may Molo, Christmas lighting of Molo Plaza. Tapos syempre parang isang take na lang to rito, no, wala na tong take one take to. Kumbaga sinabi ko lang sa inyo yung umpisa talaga na ba't ako talaga, sino nagda-drive sa akin, no, na pumunta ng Iloilo City dahil nga talaga sa aking curiosity. Bata pa lang talaga, no, sa lagi ko nandinig ang Iloilo City, Iloilo City, Iloilo, Negros, Cebu, Dumaguete, Negros Occidental o Oriental, mga ganun, di ba? So Iloilo City or Iloilo Province. Tapos kanina, marami ako napagtanungan. So sa Manila pa lang, sa aeroplano pa na, yan ang katabi ko, kinausap ko na, ano pa ba, alam niyo naman itong daldal ko na to. Kahit pasabihin na ako introvert. Introvert ba tawag din yung ayaw, kumbaga mahihayin akong tao, pero pag kailangan kong magtrabaho, kailangan kong magsalita at magdadaldal para sa aking profession na napili, field of endeavor or craft, di ba? So kailangan ko magsalita. So ang tawag naman pala daw dyan ay functional introvert. So sino nga ba yung mga sikat na mga personalidad na functional introvert? So for example, si Jessica Soho, si Nas Daily, yung kilala yung Israeli-Palestinian ba yun siya, na vlogger sa Facebook, no? Yung 1-minute video dati. So yun, silang dalawa ay sila yung mga example sa mga tao na introvert, no, na hindi talaga sila tawag nito, yung mahilig mahilig makipag-socialize, no, ng mga tao. Parang mas piliin nila magmukmok sa bahay sa loob ng kwarto. Kasi ganun din ako. Kapag wala akong trabaho, wala akong transactions sa labas, wala akong mga business transactions in mga business purposes, hindi ako lalabas, hindi ako nakipag-meet ng wala akong circle of friends. Meron akong mga friends pero hindi talaga yung circle of friends, parang ganun, no, Facebook friends, ganun, mga kababata, kapitbahay, pero as far as I can, iniiwasan ko yung mga yan. Ayoko sama. Kumbaga parang ayoko yung may handaan, may birthdayhan, may mga gala, no, tas maramihan ng gala, like 4, 5, 6. Ayoko nung ganun, no. Although basta ayoko makikisali, parang nape-pressure ako, no, na kailangan makipag-usap, kailangan na galingan, makisama, parang ganun, to the point na makiplastic. Alam mo yung ganun, no, kahit hindi mo trip yung selection ng mga in-order ng mga pagkain, pero dahil nga sa nakisama ka, nasa circle of friends ka, so kailangan mong plastikin sila at pati yung sarili mo, lukuhin mo na rin. Kahit di mo gusto, yes ka na lang kasi yun na nga, go with the flow. So ayoko lang gano'n, no. So hanggat kaya kong manatili sa loob ng bahay, yan, doon lang ako. So hindi ako yun outgoing person, no. So mas carry ko talaga na magsolo sa buhay. Mas gusto ko yung mag-isa, ayoko may kasama, no, na lalo't maramihan, ayoko, pass. So yun, bali sa aeroplano pa lang, tinatanong ko siya kasi may kinalaman talaga siya sa trabaho ko, gagawin ko dito sa Iloilo, no, sa ating pagagala. Hindi pwedeng, kasi sa aeroplano pa lang, gumastos ka na, di ba, sa pamasahe, tapos accommodation, tapos wala ka man lang din magagawang, matindong parang makakuha ang information sa lugar na pinuntahan mo, di ba, puro ka lang, ano to, mga ganyan, di ba. So kahit paano, meron tayong konting, hindi man talaga pang professional na estilo ng pagre-research, pero at least man lang ba, yung parang marites mode lang ba, yung tuturno natin. Tapos yun, sabi nga niya, yun na nga, with 6 district, ganun. So, basta pag sinabing Molo, may nagsasabi na ganito, sa Molo Church in Molo Plaza, magkatapat lang yan. Tapos Molo, Pansit Molo. Tapos meron dito nga masarap na tsokolate sa may Molo. Saan kaya yung nahahanap? Gusto kong tikman talaga yun bago ako matulog or umuwi ngayon. Kasi napakasarap daw talaga. Tapos yun, pati sa front desk, lahat ng mga nakasalubong ko, no? Sa jeep, mga driver, taxi, ganun din. Tapos kanina, isa lang talaga ang nasabi din sa akin na ang Molo Church is yun daw yung may pinakamalaking aisle. The longest, no, aisle of the whole world, Philippines. Parang ganun. Sa buong Pilipinas, natatanging Molo Church lang ang mayroong napakataas daw na aisle. Walking aisle. Walking down the aisle, whispering goodbye, goodbye to my loneliness. I went to your wedding. Okay, so ito na, Molo. Yan ang nakalagay yung Molo. The Mansion. So, ibig sabihin yung nadaanan natin The Mansion, yun ang siguro yun, no? So, sino ka ba may-ari ng The Mansion? Ano yun? The Mansion Hotel ba yun? May mga, pwede ka ba mag-check-in doon? Or talagang ginawa na talaga siya? Ni-restore, ibig sabihin, ni-restore or ni-retain lang siya, di ba? Pinangalagaan, minentain para gawin siyang artifacts and tourist spots, mga gano'n, no? Tapos, bahay na ba to? So, ito yung hindi ko alam ngayon. So, syempre, magtatanong-tanong na dito habang tayo magbablog sa unahan. Tapos, yan nga, sa bahay na ba to, doon daw tayo makakainom ng napakasarap na tsokolate. Tsokolate. Pero doon ako sa tsokolate, baka itong tsokolate, ano to ha, kape?
Di ba parang, di ba ang tsokolate, di ba ang toyo, ito lang ha, di ba ang toyo sa Ilonggo is patis? Or ang patis sa Ilonggo is toyo? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam, no? So kung basta yun yung ano eh, ang toyo daw sa Ilonggo is patis. Or parang baliktad, ang patis sa toyo, ang patis sa Ilonggo ay toyo. So ngayon, yun na nga, duda ako nito na baka itong tsokolate kape ang ibig sabihin, no? Anyway, hindi pa siro tsokolate pero gatas pala. Tapos plaza, ay ito na, Molo Church, tapos plaza, so magkatapi lang sila, magkatapat lang, ano. Tapos, Molo, Pansit Molo, yun na yan, Pansit Molo. Tapos, I Love Iloilo Esplanade. Yan na yun, I Love Iloilo Esplanade, dun sa may, ano, sa may boundary na sa Mandurriao. Oo. So, tapos na tayo dun. So, ngayon, puntahan natin dito, tapos, sila, i-vlog ko na sa inyo, ganun nga ba kaganda. Tapos, shout out kay Snow Sword. Ay, Swordfish pala, Swordfish na nagsasabi na nga na maganda na puntahan mo yung Molo, City Proper, yung Mandurria, lahat-lahat no, ng mga binanggit niya, magandang puntahan siya kapag gagabi. Sponsored by the family of the late P.P. Lyson. So maganda puntahan mo siya ng gabi, pati na rin yung ano, yung Haro Cathedral in the Plaza kasi mas maraming tao, mas mailaw, mas maganda siya pag gabi puntahan. So yun lang. Kaya sabi ko, I'm okay. So, ibig sabihin, mag-ano, extend lang ako dito instead na, hi. Diba, no? Ang galing na, no? Mga bata. Ano na? Gabidyo ko. Ang cute ng bata, diba? Ay, gano'n, gabidyo. Diba, ang galing na, no? Ang cute na pakinggan, grabe. Sarap sa tinga. Orgasm kung tawagin. Diba? Kaso nga lang hindi ako talaga tipo sa tao na pala kaibigan din na pag may makikilala, makasabayan. Basta tanong lang ako, tapos pag magpakuha ng information, yan na smile, tapos maraming thank you, tapos move on. Hindi ako tipo sa tao na kapag yan, makipag-usap, di ba? Na tas hanggang sa maging kaibigan, ganun, tapos may mga ganun, so ayaw ko ng ganun. Kaya gusto ko man sana, kasi parang ang sarap makipag-usap ng mga Ilonggo no, na may mabablog ka? Galing. Ang cute lang pakinggan, di ba? Nagbablog ka? Nagbablog ka nga. Ganon, di ba? Anyway, ang cute pakinggan. Tapos ngayon, sana ba tayo? Na-distract ako na sa bata. Ang cute pakinggan, sarap sa tinga. Gasam kung tawagin, di ba? Yung parang ang sarap ng tunog ba? Ng tono. May melody and may rhythm talaga siya. May rising and falling intonation. Pagkatapos, ito na. Sana ba ako noon? Nawala na tayo doon. So sabi nga ni Swordfish na maganda na puntahan yung mga nabanggit niya na lugar kapag kagabi kasi mas ma-appreciate mo sa kasi may mga pailaw, ganito. Tapos maraming tao. So yun na nga. Buti naman, no? Buti naman at sinabi niya, ito tuloy, napa-extend ako ng isang gabi. Supposedly, nasa ano na ako ngayon nasa Bacolod para bukas pagising ko, Bacolod naman ako mag-iikot-ikot. Sige lang, meron namang bus papuntang Davao to Bacolod, no? Yung kay series, di ba? So sige lang, minsan pwede tayong mag-byland. Tapos ang plano ko niyan dati sa sunod Davao to Bacolod, tapos Bacolod to Dumaguete, byland na, tapos Dumaguete to Oroquita, yung mga ganon, mga dapitan ba yon? Dapitan, mga Oroquita, mga Misamis, Hasaan, basta yun, di ba? Tapos hanggang sa dumating ako sa Pagadian, mga ganong area, tapos Zamboanga, tapos Cotabato ulit or Jensan, depende, tapos Davao. So yun ang gusto kong kukuning trip next time. Yun na nga. So sabi ko, sige, gawin ko na lang to. So although pinakauna ko talaga pinuntahan dito Mandurriao. Yung SM, no? Tapos yung diversion road, ang ganda. Tapos, ano pangalan mo to? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Christian. Taga-daing ka. Ha? Katilingban. Ano na? Katilingban. Katilingban. Ilang taong ka na? 11. Diin ka nag-eskwela ho? Muluto. Muluto. Sige, galing. Nakikita na sa boses ni Christian. Sige, salamat Christian ha. Di ka pa magpuli. Kaya nga di ka pa magpuli. Ha? Naga-live ako. Naga-video ako to. Naga-video, naga-live. Kaya vlog man ito. So yun, bali nakakatawa lang kasi nung akala ko kasi walang kwenta yung pagiging vlogger ko dito kasi nga gabi laging lumalabas, dapat naman kasi araw, pero yun na nga nasabi niya maganda gabi, puntahan mo yung mga ganong lugar. So far okay naman ang Mandurriao. Sabi ko kung hindi ko man ma-vlog yung ibang lugar sa distrito like Arevalo and La Paz tsaka yung Pavia, ang mahalaga napunta ko rin yung business district nila, no, sa
Mega World in Mandurriao, kung saan napakaganda talaga ng lugar. Super amazing. So ano siya, legit yung sabi ni Nikki na Cebu City. Ay, oh my goodness. Sorry. Putik, parang it's a call yata, na parang bumalik ko na ng Cebu. Sorry. Iloilo City is the place where the old and new meets, di ba? Kasi kung gusto mo ng oldest Spanish. Hindi mo na napasa ito. Ha? Sa YouTube napasa. Oo, sa YouTube ko ito pasa. Tapos panoorin mo, makita mo mukha ni Christian sa YouTube. Ang title kay Gala the Explorer man. Di ba paano mo na mapasa sa YouTube, diba? Ipasa ko to sa YouTube pag tapos na ako mag-vlog. I-upload ko man sa YouTube. Pagkatapos butangan ko man siya ng title. Tapos may ara na sa title. May ara na maglantaw, mag-view. Ikaw may ara ka ginalantaw ng mga YouTube video? Why? Nga? Di, paano mo na mapasa sa YouTube? Ipasa ko YouTube, video, tapos i-click ko lang siya, tapos yun, i-send, ganoon. Tapos pasa na siya, nasa YouTube na. YouTube na? Oh, ikaw, gusto mo mag-YouTube? Gusto mo, ano man ang iyong content tao? Kung may ara ka YouTube? Huwag ka mag-YouTube kung why ka content. Dapat may ara. Oo. Basi, ka? Sa Cebu, Kagapule? Hindi, sa Davao. Davao man? Oo, Davao man. Sa din man? Ang Davao, malayo ang Davao. Sasakay ka ng barko, ay hindi pala, ng bus. O, sasakay ka ng bus series, tapos yun, dadaan niya ng Dumaguete, tapos Mindanao, tapos Davao. Alam mo yung Mindanao? Sa may Mindanao? Ayun pala, dami ko sinabi, Mindanao pala para mas mayo. Mindanao, pinakadulo ng Mindanao. Davao Region. Pagtapos ang Mindanao, ang na doon, dapat na sinyo. Hindi, yun na. Pag Mindanao, tapos nasa Mindanao na, tatakbo pa yan na napakatagal. Mga 24 oras pa yan, isang araw. Mapaliko pa dito? Papaliko pa yan. Pero kung gusto mong mapadali, galing sa Iloilo, sumakay ka na ng eroplano papuntang Davao, isang oras lang. Di sakya mo na dito? Eroplano. Di din ka na naog? Sa Kabatuan. Kabatuan man? Kabatuan. Kay dito lang man ang doon lang naman ang airport. Sa may Kabatuan man? Kabatuan Airport. Kabatuan, Iloilo. Dito sa Maya na? Lapit sa... Mandit ang dundo mo? Basta Kabatuan, Iloilo. Tapos, pagbaba sa aeroplano, sakay ako ng van. Pagka sakay ko ng van, bababa ako sa may SM. Sa SM City daw? SM City. Tapos, pagbaba ko sa SM City, nagsakay na naman ako liwat ng taxi. Ang galing. Sakay ako ng taxi, tapos papunta doon sa aking tinutulugan. Tulugan? Sa hotel, ganun. Ay, taga-hotel, gali? Nag-hotel, gali. Kaya wala ko balay dire. Wala akong bahay dito. Sabi ko may balay ka to sa may sa may din gani? Wala man ko balay dire sa Iloilo, kaya di man ako taga dito. Sa din na ganito? Davao. Sabi ko may ka to balay sa Davao, ya? Mayara ko balay sa Davao, kaya taga Davao ako. Taga Davao kasi ako, so ang bahay ko nasa Davao. Pero dito sa Iloilo, wala akong bahay dito, nag-hotel lamang, tatlong gabi lang. Bukas, alis tayo bukas, sakay ng barko papuntang Bacolod. Manok at sa Bacolod dito? Mamamasyal ulit, magba-vlog. Layo mo ng Bacolod na? Layo. Pag sa imo, sa mga bata, layo gid na ya, pero pag sakon kay dako naman kuya, lapit lang yan, Lagi na ko lakad sa Bacolod to Taman Kalapit. Ano yan? Ano yung Tamang Kalapit? Sa may lapit ba? Sa may gano'n, yung bus na vlog, magsakay ka na sa bus, diba? Sa may area na sa YouTube. Sakay ka dun may plano, dito sa may Bacolod. Bukas sakay ako ng barko. Barko sa may Iloilo. Tapos tatawid yan ng Bacolod. Pagkatapos sa Bacolod, sasakay ako ng eroplano. Papuli sa Davao. Pagtapos mo sa may Davao, hindi ka makatuwang. Pagtapos mo sa may Davao, tumalik mo. Makakwarta to? May ara ko kwarta, piso-piso. Gusto mo piso? Sige. Piso. Guys, hambalay pa kami ni Toto Christian. Sino man ang utod mo dito, Christian? Wala, why ka utod dire? Sino man sila? Friends. Mga amigo, mga friends.
paglabot sa may ano to sa may tay sang Davao hindi na ano to no. Hindi na magliko, hindi na ano to no. Hindi na magliko pagka baba mo sa ano sa Taytay sang Davao, yun, magbahay na. Ay, aman ng bag. Gusto mo magkato sa Davao to? Okay, naman to galing damo ido. Damo ido? Uy. Sa may lapit sa Taytay. Taytay na do, Taytay tatlo di ba Taytay to? Dire ito nga kasi bilo. May gilid. May salakyan pa kayo siya kung nandito kami sa may Davao. Gabantay mga ido. Ang motor nagpagasolina sa may dapit sa may ano diba? Sa may dito kami. Dapit sa simbahan sa Davao. Gilid sa ano simbahan. Simbano. Tapos may ara damo iro. Oh, sa diba simbahan sa Davao. Dayon gasolina na gilid do para sa mga local tax. Para sa Caltex. Na diyon pag gasolina sang ano sang motor. Pag-gasolina niya, nagasi sa mudo, gabi dagan sa motor, dagasig. Tapos agdanik motor, tumba sa tani. Tumba? O paano yun? Nakagat siya ng aso? Wala. Gabi dagan mo. Puga lang na puga. Dakdako motor dalaya. Okay. Puga-puga lang. Tapos damo-damo motor. Ay, dako-dakoan motor na dala niya. Oo, limabi to. Pulo, kabilog, dalaya na motor. Tapos din ang iro? Ito nga, bungguan. Nabungguan? Uy. Labog. Kawawa. Nalabog ang lalaki. Muna dala yung motor na bala na puti. Sa paras mo na ba to? Di na, okay. Ninja. Parasin na. Ninja. Ang galing. Nakakatuwa si Christian. Bata na, ba't ako patyabi? Dito, di ba to? Ano na? Dito, di ba? Ayun. Okay na. Binigyan ka na ni Christian. Oo. Ang galing. Nagapuga-puga man niya, kadako-dako man sa motor niya. Galing. Ang cute. Ang sarap sa tingin pakinggan ng mga ng mga Ilonggo magsasalita. Parang may tono talaga na, alam mo yun? Basta ang ganda ng may rhythm, may mga rising and falling intonation, talagang may tono. Parang kumakantay, parang hinihilig ganun. Parang sa mga joke nila na kapag ka nang hold up na yung mga Ilonggo, parang walang Ilonggo na hold upper. Hold up ito. Mababang. Anyway, so yun lang mga hagala. So, nakakatuwa. Ang mga Cebuano, gusto ko na naman sa mga Cebuano magsalita kasi sila parang pabirso, tsaka hindi na pala ngayon nakalungkot lang kasi yung mga napapakinggan natin sa radyo, wala na, di na ganun magsalita yung mga Cebuano ngayon. Gumagamit na rin sila ng mga pang makabago, mga pang millennial na mga salita. Gaya dati na hikalim ti ayaw. Ako isa. Oo, ako ang may sa apan. Di ko ang kunon akong sa tubangan sa mga tao. Lisod ng pabalikon ang paingon sa bukid. Ako isa. Di ba? Mga ganun lang. So gusto ko rin yung mga Cebuano din kapag yung mga purong Cebuano yung talagang mga makalumang Cebuano, yung mga makalumang Cebuano, hindi yung mga bagong tubo, bagong henerasyon niya ng mga Gen Z tsaka yung mga Gen Z or mga millennial tsaka mga Generation Alpha na gumagamit na ng mga marami nang nabago sa estilo ng pagsasalita. So hindi na gaya dati na parang pabirso na mahinahon din na para napaka-artistic tsaka prestar talaga sa amin kasi sa Davao wala basta makapagsalita lang o ganayon dire-diretso. Yan lang, tapos tuloy-tuloy dito mga kagala. Ito na yun yung sabi ni Nikki. So shout out kay Nikki. Siya yung nagsabi na yan ang Iloilo City. Kasi hindi ko nabasa kagapon yun sa Google, sa Wikipedia na Iloilo City is the place where the old and new meets, di ba? So parang ang pagkaka-interpret ko doon para siyang dalawang dimension, na meron siyang lagusan or meron siyang parang Encantadia, parang gano'n na sa wall na yan. Pag papasok ka dyan sa maliit na lagusan, mapupunta ka na sa mundo ng mga immortal. Tapos paglabas mo din, parang gano'n. So same with sa Iloilo City. So kung gusto mo maramdaman yung presensya ng mga makalumang sinaunang mga Pilipino at mga Espanyol sa bansa, so punta ka sa city proper. Tapos kung gusto mo rin naman maranasan, ma-experience ang westernized influence and westernized inspired ng mga structure ng mga buildings,
ipunta ka sa Mandurriao. Yun, sa Mega World. O yan, ito yung mga tao dito na nag-i-enjoy sa lugar. Molo Plaza. Wala man siyang fountain pero at least may mga pailaw. O, ganda no? Oh, the best. Nakatuwa lang. So, dami kong sinabi, dami kong na-share sa inyo na kwento. Yun na nga, no? So, bakit gusto ko talaga? Dati din Manila. Yun ay, gano'n naman talaga kapag nasa nasa lugar mo, marami kang mga lugar na, meron kang maka-curious ka talaga, no? Na ano kaya meron dyan? Saan kaya, paano kaya makapunta doon? So, yun na, nakapunta ako ng Bohol. Bohol, isa rin yan sa issue sa akin, eh. Bakit ang dami kong mga kakilalang mga taga sa amin, taga Bohol. Tapos yun na nga, Jutang Batuon. Tapos, Nililindol, sa mga ganong mga istorya sa Bohol. Mahulog ka sa panda. Asan ang nanay mo? Dami mga bata. Iba kasi baka mahulog, baka malalim. Ganyan kaliit, delikado pa yan. So ngayon, yan na nga, curious ako sa Cebu, sa Tacloban, curious ako sa Samar, kasi may kapitbahay din kami na Waray. Na yun talaga, sabi niya, grabe yung ginagawa niyang istorya sa about Samar, about Waray. Na hindi niya alam, no? Lingid siya yung kaalaman na kanyang mga sinasabi ay kasiraan para sa mga taong Waray, sa mga Waray. Kasi sabihin mo naman na hindi mo pwedeng awayan ang Waray kasi, kumbaga parang parang sinasabi niya sa amin na katakutan mo ang Waray. Oo. Huwag kang magkumpiyansa sa Waray kasi nananaksak bigla yan. Ay, mga ganun. Tahimik lang ang Waray pero biglang nananaksak yan. Parang, so di ba nakakatakot? So pag may makakasama kang Waray, makakasalamuha, parang matakot ka. Di ba? Kasi, nasa iyong, nai-instill niya sa iyong subconscious mind na kapag ka Waray, tahimik lang yan. Pero huwag kang pakumpiyansa kasi biglang nananaksak yan. Gulat ka na lang, may kutsilyo ng tumama sa likod mo, which is hindi maganda, di ba? Tapos yun, nung papunta ko ng Samar, grabe, isa sa pinaka-humble, pinaka-hospitable, pinaka-friendly na mga lahi or mga tribo ang mga Waray, no? Lalo na kung malaman nilang dayo ka, hindi ka taga dyan, di ba? Yung iba may mga kakilala tayo, di ba, dati na sa ating lugar na kapag ka may dayo talagang binubuli, di ba? O, kung sino pa yung dayo, binubuli, talagang basta may initiation kunyari ganun, binubuli. Pero sa Samar iba, no, kapag malaman nila taga malayong lugar ka tapos first time mo sa lugar nila, talagang alagaan ka nila, no? Ipoprotektahan ka na at all cost. Hindi sila papayag na may mangyari sa iyong masama kasi parang sila ganun sila ka-friendly, no? Ganun sila ka-friendly. Same din sa mga sa mga Muslim area, no, di ba? Na kapag pupuntahan natin sila, di ba, parang natatakot tayo kasi Muslim, matatapang, di ba? Oh. Mga murderous, mga violente, di ba? Hindi totoo 'yun. Oo. Kasi ang mga Muslim, kapag din yan ang naramdaman ko kasi sa Samar and sa Marawi, tsaka sa Cotabato, nung nalaman nila na ako dayo sa lugar, talagang gumawa sila ng paraan na magiging komportable ako. Sabi niya, okay lang, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, feel at home ka dito. Like, walang mangyayari, walang gagalaw siya dito. Kasi alam nilang dayo ako. So parang parang yung aking galaw, yung aking boses medyo, alam niyo naman ako magsalita, di ba? Lalo pag nagtatanong medyo may tono, may bigat, no? Di ba? May diin, may bigat. So, pero sa akin, ganun talaga. Yun ang nature sa akin, eh. Natural ko na boses yun. Ganun ako mag-approach, di ba? So, doon naman, ganun pa rin ang mga approach ko. Pero parang medyo tone down siya ng konti, no? Tas nararamdaman yun nung mga kasabayan ko sa van. Tapos doon sa pagbaba ko din. Off-cam nga lang yung iba. Madalas off-cam, no? Sasabi, huwag kang mag-alala, ha? Ay, kung ano ka, feel at home ka dito. Relax lang. Feel at home ka dito. Huwag kang mag-alala dahil walang gagalaw sa iyo dito. Tapos ito pa, kung talagang hindi ka talaga ganun ka-komportable, medyo, siyempre, kahit sinabihan ka namin okay lang dito, safe dito, lahat, safe. Welcome ang lahat dito, kahit ano ka man, Kristiyano o anong tribo mo. Maguindano ka man, Tausog, o Ilonggo, ano pa man ang tribo mo, safe dito, ha. Sabi niya, welcome kayo dito sa Marawi. Tapos kung kung talagang takot ka pa din, meron namang mga pulis dyan, tsaka sundalo, no? Andyan sila nagkalat. So dahil andyan sila lahat, so huwag kayong mga takot, approach nyo lang sila, tutulungan kayo ng mga sundalo, pwede kayo magpasama, makipagkwentuhan, ganun lang, basta safe kayo dito.
Feel at home. Ganun lang. Tapos yun, ang galing nga. Kinuha, pinasakay nga ako ng tricycle. Tinura ko. Di ba? Imbis lalakad-lakad ko lang yung buong Ground Zero. Kaso nga pala, napakalawak pala nung Ground Zero na yun. Nakala ko parang 2-3 kalye lang. Yan pala, napakalawak. Like, consist of 4 to 5 barangays yata. Tapos, yun. Sinakay ko ng tricycle. Siyempre, nakakaya naman. Di ba? Like, lilibre ako. Di ba? Kasi bisita. Para ma-enjoy ko na yung visit. Tapos kita ako, nag-iisa lang ako, solo. Sakay ka na, may tricycle, ganun, yun. Tinor nila ako, so sabi ko, parang, ako na lang yung, nagbayad sa gasolina, kasi nagpapagas muna bago, nag-iikot-ikot sa Ground Zero. Parang ganun, so nakakatuwa lang, di ba? So, same sa Samar. Sa Bicol naman, napuntahan ko naman yung Bicol, like, syempre, Davao City, parang matibay, mga mauurag ang mga tao. Oragon means matitibay, magaling ba? So yan Oragon kasi Duterte. That time 2009 pa yun so hindi pa si Digong presidente, pero talagang matunog na ang pangalan ng mga Duterte kasi nga nananampal ang pulis. Mayari may nagreklamong babae na sinitsita ng pulis, binastos, nagreklamo, nagpapablatter, tapos parang nabastos siya dahil parang basta iba, diba mga ganon. Talagang binalikan ni Digong kasama yung babae, sino yung nambastos niya dyan, turo mo. Ayun, tapos pinaluhod sa harap ng babae, tapos pinaluhod hindi dahil para huminga ng tawad, kundi pinaluhod para sampalin. Ganon, di ba? Di ba ang sarap ng ganong ganap, di ba? Napakaling. Sabihin na natin na parang napakatapang na mayor, pero hindi siya napakatapang na opisyal. Pero hindi siya nambubuli ng mga walang kalaban-laban, di ba? Tingnan mo yun, naging presidente siya. Sino ba ang mga naging naging kaaway niya, di ba? Mga mayor, governor, congressman, di ba? Sino ba ang nabiktima? I mean, sino ba ang naging kawawa, di ba? Yung mga drug lord, mga drug pushers, mga drug users, hindi yung mga inosente, mga law-abiding citizens, hindi yung mga vulnerable, hindi yung mga helpless, walang kalaban-laban, inosente, hindi. Yan yung mga yung mga, di ba? Alam niyo na, yung mga kriminal. Yung mga tawag nito, mga law violators. Ano tawag yan? Basta mga violators. Yun yung talagang naging kawawa sa time ni Digong. So, nung time na yun, sa papunta ko ng Bicol, sabi ko, taga Davao pala to. So, Oragon. Maorag yan. Maorag ini. So, parang ititis nila ako. Kaso nga lang that time, walang pake. Kasi alam niyo naman, trabaho. Ganun ang tao. Pag trabaho talaga yan. Sorry na lang sa mayayabangan sa akin kasi halos di ako nakipag-usap, kasi nga ayoko magsasayang ng enerhiya. Not unless kung magkitaan kita ng potential na worth it ka, kumbaga parang trustworthy, kumbaga karapat dapat ang trust, no? Parang tingin ko, okay tong taong to, parang hindi naman to backfighter, hindi naman to parang tahimik din, parang parang mapagkatiwalaan talaga. So doon ako. Ayoko doon sa marami kang kaibigan, nagpaplastikan din naman lahat, di ba? Pag wala sa nagtitirahan, di ba? Parang patalikodan, di ba? Patalikod yung siraan. Ayoko noon. Gusto ko direct assault, harap-harapan tayo. Kung ayaw mo sa akin, tapatin mo ko. Parang ganun. Kung may problema ka, tapatin mo ko. Baka malay natin, mabago, baka may magagawa pa kung di ba? Baka hindi ko namalayan na naka-offend pala sa iyo. Sabihin mo nga, parang ganyan ang problema mo. Hindi yung idadaan mo sa sabihin na hindi nyo. Kasi may mga ganyang kakilala dati, mga taga Bulacan. Ito naman mga bababait naman talaga sila. Kaso nga lang dahil Bisaya, taga Davao, Mindanao, ganun. Tapos medyo mas mataas yung rank ko sa kanila. Hindi naman rank ang tawag, parang superior kung tawagin, no. Hindi naman talagang superior, no. Mga taga Bulacan, tsaka Cavite naman yung kasama ko noon, mga 2010, 11. So parang hindi na ako kayang diretsahin, kausapin. Kahit pa tinatanong ko sila na anong problema nyo, baka meron kayong problema sa trabaho, ganyan, anong problema, bakit napakaliit ng production natin, bakit napakaliit ng walang mag-aamayo sa resulta, yung mga ganun, di ba? So kumusta na, asa na yung mga trainings and seminars natin na ginagawa natin lagi, di ba? Tapos ang ending, akala ko nakikinig kayo kasi napakatahimik din naman, walang nagko-cooperate ba during discussion. Tapos nung ending, nung huli, wala palang input ba? Wala silang natutunan. Sinakapagod kaya yung ganun, di ba? Nag-i-expect ka na nakukuha nila yung mga gusto mong ituro, di ba? Tapos ang ending wala nga. Sabi ko, ano yun? Tapos yun pala, nayayabangan sila sa akin, ganun kasi nga daw, parang napakaseryoso kong tao, parang hindi daw mabiro. Tapos killjoy, gano'n, no? Parang kung meron silang gimmick, palabas, merong magtitimog sila, magtitimog, no? Magre-riverbank.
hindi nila ako sinasama at saka hindi sila nag-iingay. Isa akin naman, wala akong problema doon, basta trabaho, di ba? Problema na ninyo kung kayo ay aantukin sa trabaho, basta kay bawal ang poor performance. Parang ganun. Problema nyo na yan. Sino ba ang nag-utos sa inyo na gumimi kayo kahit may trabaho pa naman bukas. Meron naman tayong Sabado nights, di ba? Yan ang magandang igala kasi kinabukasan, linggo, di ba? Walang trabaho. Yun. Walang pasukan. Yun lang yun. So, ang sabi ko sa kanila, tapatin nyo. Hindi ako kaya tapatin. Tapos may nagsabi na parang siya lang yung parang medyo malapit-lapit sa akin na kasi, hindi nila kaya daw sabihin sa iyo kasi takot sila na pero parang noon na inisip ko yun na mga plastic ang mga gago. Sabi ko mga plastic to, mga gagong to hindi na ako kaya tanungin kasi ako open open akong tao, kumbaga approach kayo sa akin, sabihin niyo sa akin. Kasi siya sabi nung na wala okay naman okay lang kung basta yung baka kayo na may problema sabihin lang para maayos natin kung sakali. Tapos sabi nung wala, hindi na kayang sabihin sa iyo kasi takot ba sila ganyan, baka grabe naman tumato. So dati inisip ko ng mga plastic, pero yun pala ang tawag pala doon respeto, parang ganun, parang hindi lang ako kayang pagsabihan na yun na nga kasi takot nga sila, takot or parang nag-iingat lang na iwan na ayan lang gulo kasi kilala na ako pag ako nagsasalita, alam yung ganun, pwedeng pero sa akin discussion lang naman healthy conversation, healthy discussion, parang ganun ba, hindi naman talaga yung nag-aaway. Tunog nag-aaway nga lang kasi nga dahil sa laki ng boses, may bigat, may tono na iwan, basta ganun lang. So yun ito na yung Mabulo Church. So far masasabi ko, anong review ko dito? Maganda, solid talaga. Masasabi ko na congratulations sa inyong mga Ilonggo, mga taga-Iloilo, kasi talagang minamahal kayo, dito mo makikita kung gaano kamahal ang mga constituents, di ba? Kung gaano ka valued, gaano ka pinapahalagahan. Kasi binibigyan talaga ng dekalidad, di ba? Kahit pasabihin natin false love ang ginawa ni Drilon. False love means mahal mo lang ang iyong sariling pag-aari, di ba? Pero at least mahal mo yung sarili. Mas worse, at least mas lesser ang kanyang i-compare sa iba na sarili mong bahay, sarili mong tahanan, sarili mong lupa, sarili mong nasasakupan. Hindi mo kaya i-improve, di ba? May mga ganyang lugar. For example, ako nabanggitin. Basta marami. Alam niyo na yan kung sino-sino yung mga senator, kung saan sila nanggaling ng mga probinsya at rehiyon na hindi kailanman walang magandang project na nagagawa. Puro lang mga lapida na yon, through the initiative of ganito, ganyan. Tapos yung mga tulay, mga waiting sheet, andun nakapangalan lahat. Parang ini-immortalize ang kanilang mga pangalan, mga papugit, paipal, no? Mga paganda, paipal yung mga ginagawa nila. Which is hindi uso yan sa Davao. So dito wala akong nakikita meron ba akong nakita na kay Trinyas or kaya Mabilog or kay Drilon? Parang so far pala, parang meron yatang pinangalan Drilon Avenue, pero okay lang yun, wala problema. Kasi di naman siguro nila kagustuhan yan, kagustuhan ng mga tao yan. For example, si Digong, ayaw niya ipangalan ng park sa kanya kasi di naman niya pera yan, pera ng tayo, kaya tanawag niyang People's Park. Ngayon, ayaw niya tanggapin yung pangalang Duterte Park, kaya People's Park, so okay lang mga tao. Ngayon, ginawan siya ng pangalan ulit, Duterte Street, Barangay Duterte, mga ganun, di ba? Kasi wala kang magagawa kung mga tao talaga yung gusto. Kasi, yun lang kasi ang magagawa din ng mga tao in order to prove kung gano'n sila ka grateful, gano'n sila ka nagpapasalamat, no, sa iyong existence at sa iyong public service. So sana ay nagustuhan nyo aking content na napakataas ng pinag-usapan. Ang dami, no? Umabot tayo ng 43 minutes, Sobrang dalan natin for today's video. Di ba? Ganyan lang naman So nakakatawa lang, no? Na napunta ng Iloilo. Isa sa pinaka origin, no? Ito yung pinaka nito parang mother of Ilonggo, race of Ilonggo. Parang kung tayong buong ang human race ng buong mundo ay nagsisimula sa Africa. Yun, dami Africa. Ang naman, ang mga Ilonggo, Hiligay nun, Karaya, ganyan nagmumula sa Iloilo in Bacolod. So yun, napuntahan ko na yung lugar. Kaya no regrets na ako. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye and ingat sa